Exodo 38. Akasya rin ang ginamit ni Bezalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisuka 2.2 metro ang haba, ganoon din ang lapad at 1.3 metro naman ang taas. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bezalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar, palayok, pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng 4 na argolya at ikinabit sa 4 na sulok ng parilya para pagsuotan ng pampasan. Akasya rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argolya sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Gumawa nga siya ng palangganang tanso at tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginagamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos ginawa niya ang bulwagan na pinaligiran niya ng mamahaling telang lino. Sa gawing timog ay 45 metro ang haba ng tabing at ito'y ikinabit niya sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso rin. Pilak naman ang mga kawit at ang sabitang baras na ginamit niya. Gayon din ang ginawa niya sa gawing hilaga. 45 metro ang mga tabing na ikinabit sa 20 posting tanso na itinayo sa 20 tuntungan tanso. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanluran naman, 22 metro ang haba ng tabing na isinabit niya sa 10 posting nakatindig sa 10 tuntungan. Ang mga kawit at baras ay gawa sa pilak. Ang luwang ng harapan ng bulwagan sa gawing silangan ay 22 metro. Sa isang gilid ng pintuan ay nilagyan ng kurtinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posteng nakapatong sa 3 tuntungan. Ganon din sa kabilang gilid, kaya ang 2 gilid ng pintuan ay may tig-isang kurtinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa 3 posteng nakapatong sa kanya-kanyang tuntungan. Lahat ng tabing ng bulwagan ay mamahaling telang lino. Tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang mga haligi. Ang kurtina sa may pintuan ay mamahaling lino at lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Magandang maganda ang burda nito. Ang haba't lapad nito'y 9 na metro, samantalang 2 metro naman ang taas, tulad ng tabing sa bulwagan. Ito'y nakasabit sa 4 na posteng nakapatong sa 4 na tuntungang tanso. Ang mga kawit nito at balot ay pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa toldang tipanan at sa tabing ng bulwagan. Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaban ng tipan. Ang listahang ito'y ipinagawa ni Moises sa mga Levita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Huda. Ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab ay anak ni Ahisamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang taga-disenyo at mga habi ng pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa santuario ay umabot sa 1,000 kilo ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito'y handog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga taong napabilang sa census ay umabot sa 3,430 kilo ayon din sa timbangan sa templo. Ang mga ito ang kabuuan ng lahat ng inihandog ng mga napabilang sa census na umabot naman sa 600 at 3,000 at 603,550 katao. 603,550 katao mula sa 20 taon pataas. Bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa santuario.
Ang pilak na nagamit sa mga tuntungan ng santuario at tabing ng bulwagan ay 3,400 kilo. 100 tuntungan na 34 na kilo. Ang 30 kilo ay ginamit sa mga kawit ng poste, sa mga dulo nito at sa mga haligi. Ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 2,425 kilo. Ito ang ginamit sa mga tuntungan sa pintuan ng toldang tipanan, sa altar at sa parilyang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patio at tuntungan ng poste ng pinto at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo.